Magandang araw sa inyo at welcome sa isa na namang paghimay natin ng mga napaka-interesanteng paksa. Ngayon, susubukan nating sisiri ng isa sa mga pinakamahiwaga at siguro pinaka-pinag-uusapang bahagi ng Biblia, yung pangiti ni Daniel tungkol sa apat na halimaw. Base sa mga materyales na pinag-aralan natin, bubuuin natin ng isang napakalaking kwento na nag-uugnay sa mga sinaunang imperyo, sa kasaysayan at maging sa hinaharap. Ang goal natin dito ay unawain yung buong narrative, hindi lang yung mga simbolo. Okay, so tara, simulan na natin. Sa simula pa lang ng pangitiin, inilarawan ni Daniel apat na hangin na humahampas sa malaking dagat. Tapos mula doon, umahon yung apat na halimaw. Parang eksena sa pelikula, no? Pero ayon sa sources, bawat elemento dito, yung hangin, dagat, mga halimaw, may kahulugan. Ano ba yung mga parang code na kailangan nating malaman? Alam mo, what's fascinating here is kung paano binibigyan ng framework ng source ang buong pangitain. Hindi raw ito basta-basta. Yung hangin, ayon sa kanila, kumakatawan sa mga anghel. Sila yung kumikilos ayon sa utos ng Diyos. Ah, okay. Yung dagat naman, pamilyar na simbolo yan para sa sangkatauhan, magulo, malawak, maraming bansa. At ang pinakaimportante, yung mga halimaw o beasts, hindi sila literal. Sila ay simbolo ng mga hari, mga kaharian, mga imperyo. So, kung pagsasamahin natin, parang ang buong eksena ay isang symbolic na paglalarawan kung paanong sa utos ng langit, hinahayaan na umusbong ang mga imperyo mula sa sangkatauhan. Hindi lang siya basta nakakatakot na panaginip, parang mapapala ng kasaysayan. Eksakto, isang propetikong timeline na nakabalot sa mga simbolo. Okay, sige, i-unpack natin to. Apat na halimaw, apat na imperyo, unahin natin yung una. Isang leon na may pakpak ng agila. Napaka-regal ng dati, no? Sabi ng source, direkta daw itong tumutukoy sa isang kilalang-kilalang kaharian. Tama, yung unang halimaw ayon sa source ay ang imperyo ng Babylonia. Ah, Babylonia. At ito rin daw ang katumbas ng gintong ulo doon sa estatwa sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Ah, oo, nagkukonek pala sila. Oo, at sakto yung simbolo, di ba? Leon, hari ng mga hayop. Agila, hari ng himpapawid. Parang dubladong kapangyarihan. Okay, pagkatapos ng leon, ang sumunod naman ay isang oso o bear. May detalya pa, may 3 tadyang daw sa bibig niya. Ito naman daw ang kaharian ng Medo-Persia na siyang tumalo sa Babylonia. So sa estatwa, ito yung... Yung pilakay na dibdib at mga braso. 2 braso, Medo at Persia, na naging isang kapangyarihan. At yung oso, mas mabagal pero napakalakas. 'Di ba? Parang yung malaking hukbo ng Persia. Makes sense. At yung 3 tadyang sa bibig, may ibig sabihin ba yon? Meron, sabi ng source, ang pinakamalakas na interpretasyon dyan ay kumakatawan yan sa 3 malalaking teritoryo na sinakop nila. Lydia, Babylonia at Ehipto. Parang mga tropeyo. Dito na parang bumibilis ang mga pangyayari. Yung pangatlong halimaw, isang leopardo na may 4 na pakpak at 4 na ulo. Sobrang espesifiko na. At bawat detalye, ayon sa source, natupad talaga. Yung leopardo, ito ang imperyo ng Gresya sa ilalim ni Alexander the Great. Ah, si Alexander. Oo, leopardo, babilis. Tapos nilagyan pa ng 4 na pakpak. Sumisimbolo sa sa pambihirang bilis ng pananakop niya. Halos 1 dekada lang, nasakop na niya ang malaking bahagi ng mundo. At yung 4 na ulo, bakit 4? Parang may foreshadowing. Magandang obserbasyon yan kasi yung 4 na ulo, eksaktong kumakatawan sa nangyari nung namatay si Alexander. Pinaghati ng 4 niyang general yung imperyo niya. So isang imperyo naging 4 na kaharian. Sa estatwa, ito yung tiyan at hita na tanso. At ngayon, dumating na tayo sa ika-4 na halimaw. Ito na yata yung main event. Nakakatakot daw. Napakalakas, may ngiping bakal at 10 sungay. Hindi na siya inihambing sa kahit anong hayop. Dito na talaga yata nakasentro yung buong interpretasyon, no? Tama ka. Dito talaga nag-focus ang malaking bahagi ng paliwanag. Ang ika-4 na halimaw na to ay ang imperyo ng Roma.
Roma, okay. Yung ngiping bakal, katumbas ng mga binti na bakal sa estatwa. Sumisimbolo sa bagsik niya. At sabi pa ng source, yung dalawang binti pwedeng kumatawan sa pagkakahati ng Roma. Sa East and West? Oo, sa kanlurang imperyo at silangang imperyo. So, kung Roma ang halimaw, ano naman yung 10 sungay na tumubo sa kanya? Kasi parang hindi na ito isang kapangyarihan. Dito na kumukonekta ang propesiya sa panahon pagkatapos bumagsak ng Roma. Yung 10 sungay daw, kumakatawan sa 10 kaharian o bansa na umusbong mula sa mga guho ng imperyo ng Roma. Sila yung mga ninuno ng modernong Europa. Ah, okay. Pero hindi raw dyan natapos ang impluensya ng Roma. Nagpatuloy daw ito hanggang sa lumipat ang sentro ng kapangyarihan sa Amerika na siyang magiging lunsaran daw ng isang world-beast government sa hinaharap. At dito na pumapasok yung isa sa pinaka-controversial na character. Mula sa 10 sungay, may tumubong isa pang sungay. Isang maliit na sungay. Kakaiba siya. May mata ng tao, tapos may bibig na nagsasalita ng malalaking bagay. Ano o sino to, ayon sa source? If we connect this, itinuturo ng source ang maliit na sungay bilang isang partikular na sistema, ang tinatawag nilang Babylonian Papacy. Teka, Babylonian papacy ang bigat ng term na yan. Bakit Babylonian? Magandang tanong yan. Ayon sa source, ginagamit nila yung terminong Babylonian para i-highlight yung sistema ng paniniwala na may mga pinagmulan daw na katulad ng sa sinaunang Babylonia. So hindi lang lokasyon. Hindi lang, kundi isang sistema na may pinaghalong Kristyanismo at mga kaugaliang hindi raw galing sa Biblia. At umangat daw ito matapos bumagsak ang 3 kaharian, ang Heruli, Vandals at Ostrogoths. Okay. At yung malalaking bagay na sinasabi niya, ano yun? Pagyayabang lang ba? Higit pa roon, ito raw ay mga salitang mapanlapastangan sa Diyos. Blasphemy. Blasphemy. Okay. Ang halimbawa na binibigay ng source ay ang pag-angkin ng kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Isang bagay na sa Biblia, para lang sa Diyos. Ah, I see the point. Binibigyan diin nila na si Jesus bilang Diyos, may karapatan siyang sabihin yon. Pero kapag isang tao o institusyon na, iba na yon. At hindi lang yan, no? Sabi pa sa source, magtatangka daw itong baguhin ang mga panahon at kautusan. Naku, napakabigat na akusasyon yan. Anong mga ebidensya nila dyan? 2 pangunahing punto. Una, yung pagbabago sa panahon na iniugnay nila sa araw ng pagsamba. Ang Sabat na Sabado ay ginawa raw linggo. Ah, yung Sabat. Pangalawa, yung pagbabago sa kautusan, partikular sa 10 utos. Ang sinasabi ng source ay yung 2 utos laban sa pagsamba sa mga imahen, inalis daw sa catechism. Grabe ang implikasyon yan. At dito, malaking bahagi ng source ang nakatuon sa Sabat. Ito pala yung sentro ng argumento nila. Oo, at dito pa nagalumalalim yung teolohiya nila. Kasi para sa kanila, ang Sabat ay hindi lang isang araw. Isa itong propetikong simbolo. Simbolo ng ano? Simbolo ng darating na 1,000 taong paghahari ni Kristo, yung Millennial Kingdom, 1,000 taon ng kapahingahan. At may isa pa silang mas matapang na tawag dito? Ano yun? Tinatawag nila itong Satan Judgment Celebration Day. Sandali, Satan Judgment Celebration Day. Ang layo sa iniisip nating araw ng pahinga. Parang battle flag. So para sa kanila, bawat Sabado ay isang selebrasyon ng tiyak na paghuhukom kay Satanas. Ganun ba? Eksakto. Iyan ang puso ng argumento nila. Kaya naman, yung pagtatangkara o nabaguhin ang Sabat, hindi lang ito paglipat ng petsa sa kalendaryo. Strategic move ni Satanas. Para sa kanila, oo. Isang paraan para burahin ang simbolo ng sarili niyang pagkatalo. Inihahalin tulad pa nila kay Nebuchadnezzar. Paano kay Nebuchadnezzar? Nung nalaman niyang papalitan ng kaharian niya, nagpatayo siya ng estatwang purong ginto. Parang sinasabing, hindi ang kaharian ko ay mananatili. Sa parehong paraan, sinusubukan daw ni Satanas na alisin ang paaalala ng pagkatalo niya. Pero teka, dito ako medyo nalilito. Kasi may sinasabi rin sa source na para sa mga mananampalataya na may banal na espiritu, bawat araw ay Sabat. Paano yon? Parang magkasalungat. Mahalaga ang 7 araw, pero hindi na mahalaga kung anong araw.
Magandang tanong yan at mahalagang linawin. Hindi raw ito kontradiksyon, kundi pag-angat sa mas mataas na katotohanan. Ang paliwanag nila ay ang tunay na kapahingahan o esensya ng Sabat ay hindi isang araw, kundi isang persona. Si Jesus mismo. Okay. Si Jesus ang Sabat? Oo, kapag nasa kanya ka, siya ang kapahingahan mo. Kaya hindi raw nawala ang ikapitong araw, sa halip ang lahat ng araw ay naging ikapitong araw. Gets ko na. So, ang diin, wala na sa legalistikong pag-obserbasyon, kundi sa tuloy-tuloy na karanasan ng pamumuhay para kay Kristo. Iyan mismo, ang Sabat ay hindi na isang lugar sa kalendaryo, kundi isang estado ng pagkatao. Okay, napakalinaw niyan. Ngayon, iugnay natin lahat to. Paano ito bumubuo ng isang timeline ng mga kaganapan sa huling panahon? May tinatawag kasi silang huling isang linggo. Paano ba nila ine-explain na ang isang linggo ay katumbas ng 7 taon? Nakabata yan sa tinatawag nilang Day for a Year Principle, na kapag binasa nila ang 70 linggo sa aklat ni Daniel, ini-interpret nila ito bilang 490 taon. So yung huling linggo, yun yung huling 7 taon. Sige, pag-usapan natin yung 7 taon na yan. Hatiin natin. Anong mangyayari sa unang bahagi? Nahati sa dalawa. Sa unang 3.5 taon na inilalarawan din bilang isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Okay, 3.5 years. Magkakaroon daw ng matinding pag-uusig sa mga mananampalataya at gagawin daw ito sa ilalim ng kapangyarihan ng tinatawag sa Revelation na Babylonian Whore. So, may 3.5 years ng matinding pag-uusig. Ano yung turning point? Anong mangyayari pagkatapos niyan? Ang turning point daw sa pagtatapos ng 3.5 taon ay ang pag-agaw sa mga mananampalataya. Dadalhin sila sa alapaap. Yung rapture. Oo. Pagkatapos nito, dahil wala na ang mga banal sa mundo, ibubuhos na ang galit ng Diyos, yung 7 salot. At dito may kakaibang plot twist. Yung Red Beast na isang world government, biglang sasalakayin at wawasakin yung Babylonian Whore, yung sistemong relihiyoso na dati niyang kaalyado. Isang pagtataksil. At pagtatapos ng lahat ng gulo at salot na yan? Pagkatapos niyan, babalik na si Jesus kasama ang kanyang mga banal. Tatalunin niya ang mga hukbo ng halimaw sa Armageddon at dito na magsisimula yung 1,000 taong paghahari sa lupa. Yung Millennial Kingdom. Tama, at sa panahong yun, ayon sa source, ang mga martir, yung mga nagbuwis ng buhay, ang siyang mamumunong kasama niya. Pagkatapos ng 1,000 taon, may huling paghuhukom at doon na ang ganap na katuparan ng lahat. Grabe. So, kung titingnan natin ang kabuuan mula sa leon ng Babylonia hanggang sa hinaharap, may isang tuloy-tuloy na salaysay. At ang iniuugnay na sinulid na nag-uugnay sa lahat ay yung issue ng pagsamba na sinisimbolo ng Sabbath. At ang isang mahalagang takeaway rito, based sa source, ay yung tensyon sa pagitan ng panlabas na pagsunod at ng mas malalim na espiritual na katotohanan. Paano yon? Halimbawa, mas binibigyang diin nila ang kahalagahan ng pag-ibig kay Jesus na siyang magbibigay lakas sa iyo na maging martir kaysa sa simpleng pag-obserba lang ng isang araw. Ang panloob na katotohanan ang nagbibigay halaga sa panlabas na gawain. At ito na siguro ang iiwan nating kaisipan para sa inyo na direktang hango sa babala ng source. Nagbabala sila na sa mga huling araw, maaring ipilit sa buong mundo ang isang araw ng pagsamba kay Satanas na posibleng iugnay sa pagtanggap ng marka ng halimaw, yung 666, para makabili at makapagbenta. Ang tanong ay ito, kung para sa'yo, bawat araw ay araw na ng Panginoon dahil si Jesus ang iyong kapahingahan, paano mo makikilala at paano mo matatanggihan ng isang partikular na araw na itinakda ng mundo para sa huwad na pagsamba?